Pagkatapos iligtas ang batang babaeng elf mula sa mga mangangalakal ng alipin, agad na kumilos si Arthur upang protektahan siya mula sa malagim na eksena ng labanan. Tinakpan niya ang mga mata nito ng panyo upang hindi niya makita ang madugong kinalabasan ng kanyang pagpatay sa mga mang-aalipin. Tahimik niya itong inalalayan palayo sa lugar, sabay sabing may mga bagay na mas mabuting hindi na lang makita ng mga bata. Bagaman nagtaka at nagtangkang magtanong ang bata, na nagsabing bata rin naman si Arthur, ay pinigilan siya nito at inutusan na huwag alisin ang piring hanggat hindi pa sinasabi. Nang malayo na sila sa pinangyarihan, pinayagan na niya itong tanggalin ang piring. Subalit nang tangkain na niyang umalis, hinawakan ng elf ang kanyang damit, may halong takot at pagmamakaawa ang tingin, parang sinasabing paano mo nagagawang iwan ang isang cute na bata sa gubat. Wala kang puso, natatakot ako at huwag mo akong iwan. Nagulat si Arthur sa naging reaksyon ng bata. Sinubukan niyang ipaliwanag na ligtas na ito at hindi na hahabulin ng masasamang tao. Dagdag pa niya, karaniwang ligtas naman ang mga elf sa gubat. Ngunit itinama siya ng bata, sinabing ang mga halimaw sa gubat ay natatakot lamang sa matatanda at ayon sa kanyang mga magulang, ang mga bata ay madaling mabiktima ng mga asong gubat o mga golem ng punong kahoy. Napaisip si Arthur at nagtanong kung gaano pa kalayo ang bahay nito, ngunit ang sagot niya ay hindi niya alam. Napabuntong hininga na lang si Arthur at sinabing manatili muna ito roon habang siya ay maghahanap ng mga gamit. Bumalik siya pagkaraan ng ilang sandali, dala ang ilang supply at mga damit na nakuha mula sa karwahe ng mga mangangalakal. Iniisip niyang pagmamay-ari ito ng bata. Tinulungan niya itong magsuot at binalutan ng kapa para hindi lamigin. Bahagyang umiti si Arthur at hinaplos ang ulo ng elf, sabay sabing tutulungan niya itong makauwi. Habang naglalakad sila sa direksyong sinasabi ng bata, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Ipinakilala ng elf ang sarili bilang si Tessia Eralit, at nang tanungin niya si Arthur kung bakit siya napunta sa Elshire Forest, sinabi nitong nahiwalay siya sa kanyang pamilya. Hindi niya ibinahagi ang buong kwento. Masayahin at mausisa si Tessia. Nabanggit niyang sa Eleanor, kadalasan ay kasama niya ang kanyang lolo at mga tagapag-alaga dahil abala ang kanyang mga magulang. Masaya raw doon, lalo na't kapag nagising na ang kanyang kapangyarihan, bibigyan siya ng personal na tagapagsanay. Ikinatuwa ito ni Arthur at napansin niyang tila mas patas ang sistema ng edukasyon ng mga elf kumpara sa mga tao, bagay na hindi masyadong naintindihan ni Tessia. Habang sila'y naglalakbay, nagtatanong si Tessia ng mga kakaibang bagay, tulad ng kung totoo bang puro manyakis ang mga lalaking tao at may marami silang asawa, bagay na narinig raw niya mula sa kanyang lolo.